Let's open the Bible, Exodus chapter 15. Kaya buksan po natin sa ating Biblia sa Exodus Kapitulo 15. Exodus chapter 15, verse 26. Exodo Kapitulo 15, versikulo 26. 26 and 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na sinasabi, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoong mong Diyos, at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Sila'y dumating sa Elim, kung saan mayroon 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma, at sila'y humimpil doon sa tabi ng tubig. In Exodus chapter 1, it's talking about the suffering of Israelite. Kaya dito po sa Exodus Kapitulo 1, pumapatungkol po dito yung pagdurusa ng mga Israelita. In chapter 2, that's why God prepared Moses. Kaya doon po sa doon po sa Kapitulo 2, inihanda po ng Diyos si Moises. In chapter 3, God called Moses, At sa Kapitulo 3, tinawag ng Diyos si Moises, but he rejected pero tumanggi po siya. because he was not confident. Dahil po siya ay hindi kumpiyansa. But by the power of God, he decided to go to Egypt. Pero sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos, siya po ay nagdesisyon na pumunta sa Ehipto. But in chapter 5, the situation was getting worse. Pero doon po sa doon po sa Kapitulo 5, yung sitwasyon ay lalong lumalala. But through the 10 plagues, God saved the Israel people from Egypt. Pero sa pamagitan po ng 10 mga salot, iniligtas po ng Diyos yung mga Israelita doon po sa Ehipto. So in chapter 12, it's talking about the Passover day. Kaya sa Kapitulo 12 po, pumapatungkol po dito yung araw ng Paskwa. God says, when I look at the blood on the doorpost, I'll pass over. Kaya sinabi po ng Diyos na kapag nakita ko yung dugo doon sa pintuan, lalagpasan ko ito. It means when we receive the blood of Jesus Christ, we will not be judged. Kaya ibig sabihin po nito, kung ating pong matatanggap yung dugo po ni Jesucristo, hindi po tayo mahuhukuman. And in chapter 13, they start to live in the wilderness. At doon po sa Kapitulo 13, nagsimula na po silang mamuhay doon sa ilang. So God guided the Israel people through the pillar of the cloud and fire. Kaya nga po, ginabayan ng Diyos ito pong mga Israelita sa pamamagitan po ng haliging ulap at ng apoy. It means God always protect the Israel people and save the people. Kaya ibig sabihin po, palagi po pinoprotektahan ng Diyos yung mga Israelita at iniligtas sila. In chapter 14, it's talking about the Red Sea crossing. Kaya sa versikulo 14 naman po, pinapungapatungkol po dito yung Red Sea Crossing. When we are trapped, we have to look at the heaven. Na kapag po tayo ay natatrap, kailangan po nating palaging tumingin sa langit. God says, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord. Kaya sinasabi po ng Diyos na huwag kang matakot at tignan mo ang pagdiligtas na gagawin ng Diyos. If we have a faith to God, we can wait. Kaya kung meron po tayong pananampalataya sa Diyos, kaya nating magantay. We can stand still. Kaya nating tumayong tahimik. Because God is a way maker. Dahil po yung ating Diyos ay gumagawa ng mga daan. Even though there is a Red Sea, God can make the way. Kahit na meron pong dagat na pula, kaya po niyang gumawa ng daan. Even though we have so many difficulties, God can make the solution. Kahit na napakarami nating mga problema, kayang-kayang gumawa ng Diyos ng solusyon. Even though we think this is impossible to evangelize our family, God can make the way to evangelize. Kahit na sa tingin natin mukhang imposible na ma-evangelize natin ang ating mga pamilya, yung Diyos gagawa siya ng paraan para ma-evangelize sila. So in order to show that God is a way maker, God guided the Israelite in front of the Red Sea. Kaya para po may pakita na yung Diyos ay talagang gumagawa ng mga daan, ginabayan po ng Diyos yung mga Israelita doon po sa harapan ng dagat na pula. And also, God showed whenever people are stubborn before God to the end, God judged them through the Red Sea. At ganoon din, ipinakita rin po ng Diyos na kung yung mga tao ay magmamatigas ng kanilang puso hanggang sa huli, huhukuman ng Diyos sila sa pamamagitan ng dagat na pula. Some unsaved people are so stubborn, they don't change the mind. Kaya yung ibang mga tao na hindi ligtas, napakatigas ang ulo nila, hindi sila nagbabago ng kanilang pag-iisip. That's why finally they'll be judged and go to hell. Kaya nga sa kahulian, sila po ay huhukuman at mapupunta sa impyerno. Even saved Christian, if we are stubborn before God and hold our sins, we will be disciplined.
Kaya ganoon din naman po sa ating mga ligtas na, kung tayo patuloy na magmamatigas at hahawakan pa rin yung kasalanan, tayo po ay huhukuman. So we have to kneel down before God and obey. Kaya kailangan po nating lumuhod sa harapan ng Diyos at sumunod. And last week, I didn't finish it about the Red Sea crossing. At ganoon din po nung huling linggo, hindi ko po natapos ang patungkol po sa dagat na pula. So additionally, I explained about the Red Sea crossing, and we will study chapter 16, the chapter 15. Kaya ngayon po ipapaliwanag ko na may ito pong sa Red Sea Crossing at pag-aaralan ito pong kapitulo 15. When Israel people crossed the Red Sea, it's the shadow of the baptism. Kaya nung yung mga Israelita po ay tumawid doon po sa dagat na pula, ito po ay anino ng bautismo. Let's look at the 1 Corinthians chapter 10. Kaya tignan po natin sa unang Korinto, kapitulo 10. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 and 2. Unang Korinto, kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 2. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 and 2. Unang Korinto, kapitulo 10, versikulo 1 at 2. Would you read? Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. Versikulo 2, at lahat ay nabutismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. Or baptized in the sea. Kaya at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at dagat. So Red Sea crossing is the shadow of baptism. Kaya yung pagtawid po doon sa dagat na pula, anino po ito ng bautismo. So the order is important. The blood of the lamb in the Passover day is the first. Kaya yung pagkakasunod-sunod po ay napaka-importante. Yung araw ng yung dugo po doon sa araw ng Pasko, yun po dapat muna yung una. And then they cross the Red Sea. At pagkatapos noon, sila po ay tatawid sa dagat na pula. We get salvation only by the blood of Jesus Christ. Kaya maliligtas lamang po tayo sa pamamagitan lamang ng dugo ng Panginoong Kristo. And then we have to receive the baptism. At pagkatapos noon, kailangan po nating matanggap yung bautismo. So baptism is not the salvation. Kaya yung bautismo, hindi po ito yung kaligtasan. Baptism means we die with Jesus and we are resurrected with Jesus. Yung bautismo po, ang ibig sabihin nito ay namatay tayo kay Kristo at mabubuhay tayo kay Kristo. Since Israel people crossed the Red Sea, they cannot go back to Egypt. Kaya nga nung tumawid na po yung mga Israelita sa dagat na pula, hindi na po dapat sila bumalik sa Ehipto. What does it mean? Ano po ibig sabihin nito? Since we got salvation, how can we go back to our former life? Kaya pagkatapos po nating maligtas, paano pa tayo makakabalik dun sa dati nating buhay? So as a symbol, we receive the baptism. Kaya bilang sumisimbolo po, kailangan po nating matanggap yung bautismo. So when we go down under the water, it means we die with Jesus. Kaya kapag lumubog na tayo doon po sa tubig, ibig sabihin nun namatay na tayo kasama si Kristo. Coming from the water means we are resurrected with Jesus. At pag-ahon naman po, ibig sabihin, ito yung muli nating pagkabuhay kay Kristo. Please, let's look at the Romans chapter 6. Kaya tignan po natin sa Romans, Kapitulo 6. Romans chapter 6, verse 4. Romans Kapitulo 6, versikulo 4. Would you read? Kaya't tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalahulatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Yes. So baptism means we die with Jesus. My old man already died. Kaya ibig sabihin po ng bautismo, yung namatay po si Kristo, namatay tayo kasama si Kristo, ibig sabihin yung lumang tayo ay namatay na. We cannot go back to our former life. Hindi na po dapat tayo bumalik doon sa dati nating buhay. We start a new life. Kaya tayo po ay nagsimula na ng bagong buhay. We are a new creation. Kaya tayo po ay bagong nilikha. In Korea, one of the famous pastor is Pastor Lee Gi-pung. Kaya doon po sa Korea, mayroon pong isang tanyag na pastor, si Pastor Lee Gi-pung. Pung. Oh, okay. He was a gangster. Kaya siya po ay isang gangster. And the one ministry keep evangelizing. At yung isa pong ministro ay patuloy siyang ina-evangelize. Then he hit the face. At kaya kanya po itong sinuntok. But even though he hurt, he kept evangelizing him. Pero kahit gayon pa man na nasaktan siya, patuloy pa rin niyang ina-evangelize siya. Jesus loves you.
Kaya sinasabi niya na mahal ka ni Jesus. So he studied the Bible and he realized he is a great sinner and Jesus redeemed all his sins. At kaya pinag-aralan po niya yung Biblia at naunawaan niya na siya ay makasalanan at naunawaan din niyang pinatawad ni Jesus yung lahat niyang mga kasalanan. Then he sent the letter to all his friends or neighbors. Kaya nagpadala po siya ng isang liham sa lahat ng kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. The Igipung died. At si Igipud ay namatay. Namatay siya. Then one day, so many people were happy because he always did like a gangster. Kaya yung mga maraming tao ay tuwan-tuwa kasi siya po ay palaging nanggugulo bilang gangster. But one day, he came to the market. Pero isang araw po, pumunta siya sa isang pamilihan. People got surprised. You said you die. Kaya sinasabi ng nagulat yung mga tao at sinabi nila, ba't sabi mo namatay ka na? He said, yes, my old man died. At Old sinabi, Igipung died. at sinabi niya, oo, namatay na ako. Yung lumang ako ay namatay na. Since I got salvation, I'm new Igipung. Kaya simula nung ako ay naligtas, ako po ay bagong Igipu. Oh, very good. Since we got salvation, since we cross the Red Sea, we cannot go back to our former life. Kaya pagkatapos po nating maligtas, pagkatapos natin tumawid doon sa dagat na pula, hindi na po dapat tayo bumalik pa sa dati nating buhay. We die with Jesus and we are resurrected with Jesus. Kaya namatay tayo kasama si Jesucristo at nabuhay muli tayo kasama si Jesucristo. Let's look at the Galatians chapter 5. Kaya tignan po natin sa Galatia, Kapitulo 5. Galatians chapter 5, verse 24. Galatia, Kapitulo 5, versikulo 24. Those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desire. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. So when we get salvation, we also nailed our desire and the former life. Kaya pagkatapos po nating maligtas, ating na rin pong ipinako yung ating pong mga pagnanasa at lumang buhay. Number 40 in the Bible means judgment and new start. Kaya yung number 40 sa Biblia po, ang ibig sabihin nito ay paghukom at bagong buhay. So in the Noah's flood, 40 days and night it rained. Kaya di ba doon po sa daong ni Noe, 40 days at 40 night ay umulan? That was God's judgment. Kaya ito po yung paghukom ng Diyos. But after this, they start a new life. Pero pagkatapos po ng mga bagay na ito, ay nagsimula na sila ng bagong buhay. The Israel people stayed in the wilderness for 40 years. Kaya yung mga Israelita po ay nanatili po sila sa loob ng 40 years. It means that was the God's judgment, but also they start a new life. Kaya ibig sabihin po nun, yun din po yung paghukom ng Diyos at kasabay nun ay nagsimula na rin sila ng kanilang bagong buhay. After we get salvation, we cannot go back to our former life. Kaya pagkatapos po nating maligtas, hindi na po dapat tayo bumalik pa doon sa dati nating buhay. Let's look at the First Chronicles. Kaya tingnan po natin sa unang kronika. First Kings, chapter 19. Sorry po, unang hari, kapitulo 19. First Kings, chapter 19, verse 21. Unang hari, kapitulo 9, versikulo 21. First Kings, chapter 19, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At siya'y bumalik mula sa pagsunod sa kanya at kinuha ang mga pares ng baka at kanyang kinatay ang mga iyon at inilaga ang laman sa pamamagitan ng mga pamatok ng mga baka. Ibinigay niya iyon sa taong bayan at kanilang kinain. Pagkatapos, tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Elisha called Elia. Kaya ito po si Elias, tinawag... Elia called Elisha. Kaya si Elias, Elia po, called Elisha. kaya si Elias po, tinawag niya si Eliseo. Then Elisha burned the oxen's equipment and burned the roast to the ox and served other people. At si Elias po ay nagluto po nito pong baka at ibinahagi po niya ito sa mga tao. What does it mean? Kaya ano pong ibig sabihin nito? As a farmer, the equipment and ox is everything. Kaya bilang pong magsasaka, yung baka at yung mga kagamitan ay napakahalaga. But he burned all of them. Pero lahat po ito ay kanyang sinunog. It means
he decided not to go back. Kaya ibig sabihin po nito, siya po ay nagpasya na wag nang bumalik. God called me. Then there is no other choice. Kaya tinawag ako ng Diyos, kaya walang ibang pagpipilian. I cannot go back to my life. Kaya hindi na dapat ako bumalik dun sa dati kong buhay. Only my choice is go forward for the Lord. Kaya tanging pagpipilian ko lamang ay sumunod sa Diyos. In 1519, the one Spanish, the Hernan Cortes, with the 600 soldiers, he reached Mexico to conquer. Kaya nung araw po ng 1519, ito pong si Hernan Cortes, nung sinakop po niya yung 600 na mga tao. Then, since when they fought against the native Indians, the soldiers were so fearful and they wanted to go back home. Kaya nung sila po ay nakipaglaban sa mga nakatira doon po sa Indian, sila po ay takot na takot at gusto nilang bumalik sa kanilang tahanan. That time, Hernan burned all the ship. Kaya nung panahon po na yun, si Hernan, sinunog po niya yung lahat po ng mga barko. He said, we have no other choice. At sinabi po niya na wala tayong ibang pagpipilian. If we don't conquer this land, we die. Kung hindi natin sasakupin itong bansa na ito, mamamatay tayo. So to follow Jesus is to burn the ships behind us. Kaya para po makasunod kay Jesucristo, kailangan natin susunugin yung ating mga barko. We have to remember there is no turning back. Kailangan nating maalala na hindi na dapat tayo umatras. Only way we have is to follow Jesus. Kaya yung tanging daan lang na meron tayo ay yung pagsunod kay Jesucristo. So since Israel people crossed the Red Sea, they cannot go back to Egypt. Kaya pagkatapos pong tumawid sa dagat na pula ng mga Israelita, hindi na po sila makakabalik sa Ehipto. Let's go back to Exodus chapter 15. Kaya balik po tayo sa Exodus, Kapitulo 14. Verse 22. Sa versikulo 22. After they crossed the Red Sea, in the wilderness, they reached Mara. Kaya pagkatapos po nilang tumawid, pagkatapos po nilang makaalis sa ilang, na-meet po nila si Mara. When Israel people crossed the Red Sea, they went to the wilderness. Kaya nung pagkatapos po tumawid ng mga Israelita sa dagat na pula, sila po ay napunta sa ilang. There is no water. Kaya wala pong tubig. The verse 22, would you read? Versikulo 22, sa mga anak ni Israel ay pumasok sa sorry po. Chapter 15, verse 22. Sorry po, Kapitulo 15, versikulo 22, babasahin ko po. Patuloy na pinangunahan ni Moises ang Israel mula sa dagat na pula at sila'y lumabas sa ilang ng Shur. Sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakatagpo ng tubig. So they already crossed the Red Sea. Kaya sila po ay nakatawid na sa dagat na pula. So probably they expect something better place. Kaya marahil iniisip po nila ng yung mas magandang lugar. But wilderness again. Pero ilang na naman. And there is no water. At ganoon din, walang tubig. Lord, we crossed the Red Sea, then what you prepare for us is the wilderness having no water? Kaya Panginoon, tumawid na kami sa dagat na pula, tapos ang inihanda mong lugar sa amin ay yung lugar na walang tubig. Then they reached Mara. Kaya nang sa ganoon, pumunta po sila kay Mara. Verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara sapagkat ito'y mapait, kaya tinawag itong Mara. When they arrived Mara, there is water. Kaya nung dumating na po sila doon sa lugar ng Mara, meron na pong tubig. So they really expected they can serve their thirsty. Kaya talagang inaasahan nila na maiibsan na yung kanilang pagkauhaw. Maybe some people say, see, this is our God. Kaya marahil sinasabi ng ibang tao, tignan nyo, ito yung ating Diyos. God prepared the water. Kaya yung Diyos, naghanda na sa atin ng tubig. But when they drink, it's really bitter. Pero yung pag-inom nila, ito po'y napakapait. In our life, sometimes we experience this kind of situation. Kaya sa ating pong buhay, paminsan, nakakaranas po tayo ng ganitong mga sitwasyon. We endure all difficulties for the Lord. Kaya talaga nagtitiis po tayo ng maraming kahirapan para sa Panginoon. After these difficulties, when we cross these difficulties, maybe God prepared the blessing.
Kaya pagkatapos ng paghihirap na ito, marahil maghahanda ng Diyos ng pagpapala. After that, it seems like going well. At kaya pagkatapos nito, parang yung lahat na nangyayari ay nangyayari ng tama. So we expect, see, God prepared the blessing. At talagang inaasahan natin na, o tignan mo, talagang nag-prepare naghanda ng pagpapala yung Diyos. I have been waiting for my family to get salvation 20 years. Now, they seems to get salvation. Kaya matagal na ako nag-aantay, 20 years na ako naghihintay na maligtas yung mga magulang ko, pero ngayon mukhang maliligtas na sila. Even though we expect so many things, sometimes we are disappointed again. Kaya kahit na marami tayong mga bagay na inaasahan, paminsan, nabibigo na naman tayo. Seems like we reached Mara, and when we drink the water, it's bitter. Na para bang dumating tayo sa lugar ng Mara at pag inom natin ng tubig, ito ay napakapait. The God's will is, God doesn't want to answer our prayer instantly. Kaya yung kalooban po ng Diyos ay hindi para sagutin yung ating mga panalangin ng mabilisan. God prepared the course of Mara for everyone. Kaya yung Diyos po, inihanda po niya yung lugar ng Mara para po sa lahat. We think this is God's time, but in the view of God, that's not the God's time. Kaya iniisip po natin na ito na yung oras ng Diyos, pero po sa paningin ng Diyos, hindi pa ito yung oras ng Diyos. When I cook the rice, at the first time, my mother taught me, Kaya nung ako po ay nung unang beses na nagsaing, tinuruan po ako ng aking nanay. I smell the rice is already done. Kaya naamoy ko na yung kanin parang luto na. So I like to open the rice cooker. Kaya gusto ko pong buksan yung rice cooker. She said, wait. Pero sinabi niya na wait lang. Not yet. Kaya hindi pa. So I wait. Kaya ako po ay naghintay. I was nervous. At ako po ay kinakabahan. It's done? Kaya tapos na She ba? said, wait. At sinabi niya ulit na wait lang. Hey, wait. It's done? At Wait. magantay ulit ako. Tapos na. At sinabi niya ulit wait. I think it's already done, but she keeps saying, wait and wait. Kaya sa tingin ko na mukhang tapos na ito, pero palagi niya sinasabi na wait lang. When she said, it's done. The smell is done. Then, when we open, it's perfect timing. At nung kanya po sinabi na okay, tapos na. At yung amoy din ay tapos na. At nung pagbukas namin nung kaldero ay talagang perfect na ito. Sometimes we think this is a perfect time to receive the God's answer. But God says, wait, not yet. Kaya ganun din, paminsan po sa ating buhay, iniisip natin na ito na yung tamang oras para po sa sagot ng Diyos, pero sasabihin ng Diyos na hindi pa. God says, you are still in Mara, not yet. Kaya sasabihin ng Diyos na nasa Mara ka pa, hindi pa. God prepared Mara for everyone. Kaya yung Diyos po ay naghanda ng Mara para sa lahat. Look at the life of Joseph. Kaya tignan niyo po yung buhay ni Jose. He was sold as a slave to Egypt. Di ba po siya ay binenta bilang alipin sa Ehipto? He suffered a lot. Kaya siya po ay nagdusa ng napakarami. He was put in the prison. Siya ay nakulong. But at that time, he met the chief blotter, the person who is in charge of wine of king. Kaya nung panahon po na yon sa kulungan, kanya pong nakatagpo doon yung leader o yung chief po nung ng bantay doon sa kulungan. So he said, he promised to talk about the Joseph to the king. At kanya pong ipinangako na sasabihin niya sa hari yung patungkol kay Jose. But, so maybe Joseph expected, this is God's time. Kaya sa oras na to, marahil inasahan ni Jose na, okay, ito na yung oras ng Diyos. But this man forgot about Joseph. At ito pong tao na ito, nakalimutan niya yung patungkol kay Jose. Answer is delayed again. At yung sagot ay naantala na naman. David was anointed to be a king. Ganun din po si David ay inatasan na maging hari. But God's answer was delayed and delayed. Pero yung sagot ng Diyos ay palaging naaantala. The Job suffered a lot. Kaya si Job din po ay nagdusa ng marami. And when the God's answer was delayed and delayed, he cursed his birthday. At nung yung sagot ng Diyos ay palaging naantala, kanya pong isinumpa yung kanyang pagkapanganak. Because he was greatly disappointed. Dahil siya po ay lubhang nadismaya. Sometimes we expect so many things and we think this is God's time. But
still it's not the God's time. Kaya paminsan, marami po tayong mga bagay na inaasahan at iniisip na ito na yung oras ng Diyos, pero hindi pa pala ito yung oras ng Diyos. In Mara, God wants to see how we act. Kaya doon po sa lugar ng Mara, gustong makita ng Diyos kung paano tayo kikilos. Let's look at the verse 24, Exodus chapter 15, verse 24. Kaya tignan po natin sa Exodus Kapitulo 15, versikulo 24. And the people complained against Moses, saying, what shall we drink? Nagreklamo ang bayan kay Moises na sinasabi, anong aming iinumin? Israel people complained. Kaya yung mga Israelita po ay nagreklamo. And in verse 25, so Moses, cried out to the Lord. Kaya dito po sa versikulo 25, siya'y dumaing sa Panginoon. Si Moises po ay dumaing sa Panginoon. So here are two different responses. Kaya meron po tayong dalawa na pwedeng gawin. When we faced on the disappointed situation, some people complain, but some people pray to God. Kaya kapag po sa tuwing tayo ay nahaharap sa dismayadong sitwasyon, yung ibang tao ay nananalangin at yung iba naman ay nagrereklamo. So when we stay in Mara, God will ask us, will you complain or will you pray? Kaya kapag tayo ay nandun na sa lugar ng Mara, anong gagawin natin? Tayo ba ay mananalangin o magrereklamo? Instead of complaining, Moses cried out to the Lord, Lord, we have a situation. Kaya si Moises sa halip na magreklamo, siya ay nanalangin na sinabi niya, Panginoon, ano ang aking gagawin? Let's look at Isaiah chapter 40. Kaya tignan po natin sa Isaías, chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 27. Sa Isaías chapter 40, verse 27. Isaiah chapter 40, verse 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Sometimes we want to say like this. Kaya paminsan gusto natin sabihin yung ganitong salita. God doesn't know my situation. Kaya hindi naman alam ng Diyos yung sitwasyon ko. Nobody understands my situation and my problem. Walang sino man yung nakakaunawa sa sitwasyon ko at sa problema ko. But God says, verse 28. Pero sasabihin po ng Diyos itong versikulo 28. 28, would you read? Hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig, ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. You don't know God is a creator and the Almighty God? Kaya hindi mo ba alam na yung Diyos ay tagapaglikha at Diyos na makapangyarihan? Don't you know that God knows everything? Hindi mo ba alam na lahat ay alam ng Diyos? And the verse 29, at sa versikulo 29, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Yes, it means God has a power to give us the strength. Kaya ibig sabihin po, yung Diyos ay merong kapangyarihan para bigyan tayo ng kalakasan. God has a power to solve all our problems. Yung Diyos meron pong kapangyarihan para resolbahin yung lahat nating mga problema. So 31, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. The wing of eagle is so strong. Kaya yung pakpak po ng agila ay napakalakas. The way for eagle's way to hunt is like this. Kaya yung paraan para hulihin yung agila ay parang ganito po. What's this? Kaya ano po ito? Eagle. Okay, agila po. He searched the target. Kaya siya po ay tumitingin ng kanya pong target. Then on the target, he fold the wings. At kapag kanya po itong nakita, kanya pong ititiklop yung kanyang pakpak. And he dropped. At siya po ay babagsak. Then above the target, 1 meter, he spread the wing and stopped. At sa taas po ng kanya pong target, 1 meter yung pagitan, kanya po muling ibubuka yung kanyang pakpak at hihinto. And he catches the target and
fly again. At kanya pong huhulihin yung kanyang target at lilipad muli. That wing is so strong. Kaya yung pakpak po na yun ay napakatibay. That's why even the small baby or the deer, it can carry it and fly. Kaya kahit yung maliit na sanggol o maliit na usa, kaya po niya itong bitbitin at lumipad. What if the wing is not strong? Then when he spread the wings above the 1 meter, he cannot stop. Kaya paano po kaya kung yung pakpak ay hindi po ganun katibay? Kapag po kanya ibinukay yung kanyang pakpak sa taas na isang metro, siya po ay hindi makakahinto. Then his face crushed the ground. At yung kanya pong mukha ay babagsak doon sa lupa. Even though he catches the deer, he cannot fly. At kahit na makuha niya yung usa, hindi siya makakalipad. So in order to make it the wings strong, when the storm comes, all the birds run away, but only eagle goes into the center of the storm. Kaya para po naging ganito kalakas yung pakpak ng mga agila, kapag po merong bagyo, yung ibang mga ibon ay tumatakbo, pero yung mga agila, pumupunta sila doon sa bagyo. And it endured in the storm and make the wings stronger. At kanila pong tinitiis yung bagyo para po maging malakas yung kanilang mga pakpak. So God doesn't want the born-again Christian like any other birds. Kaya yung Diyos po, ayaw po niya nung yung mga ligtas na Kristiyano ay katulad po ng ibang mga ibon. God wants to make his children like an eagle. Kaya gusto pong gawin ng Diyos sa kanyang mga anak na kagaya ng agila. That's why God allowed us the Mara. Kaya nga po ipinahintulot ng Diyos sa atin yung Mara. God wants to see we pray to God and rely on God instead of complain. Gustong makita po ng Diyos na tayo ay manalangin sa Diyos at umasa sa Diyos sa halip na magreklamo. Let's go back to Exodus chapter 15. Kaya balik po tayo sa Exodo kapitulo 15. Exodus chapter 15 verse 25. Exodo kapitulo 15 versikulo 25. Even though there is a bitter water, God already prepared the solution. Kaya kahit na po merong mapait na tubig, ay naghanda na po yung Diyos ng solusyon. When Moses cried out to the Lord, when he prayed, the Lord showed him a tree. Nang dumaing po sa Diyos si Moises, nang nanalangin po si Moises, ay binigay po ng Diyos kay Moises yung punong kahoy. Then when he cast it into the waters were made sweet. At nung kanya po itong inihagis doon sa tubig, yung tubig ay naging matamis. This tree is the shadow of Jesus Christ. At ito pong puno na ito ito po yung anino ni Hesukristo. Before we got salvation, before we met Jesus Christ, our life was bitter. Bago po tayo maligtas, bago po natin nakatagpo sa Hesukristo, yung ating buhay ay mapait. We knew that we are supposed to be judged and go to hell. Nalaman po natin na dapat tayo ay mahuhukuman at mapupunta doon sa wala hanggang impyerno. We didn't have any hope in this world. Wala tayong anumang pag-asa dito sa mundo na ito. Our life was bitter. Kaya yung ating pong buhay ay napakapait. But when we realized the cross, why Jesus died on the cross, when God threw the tree into our life becomes sweet. Pero nung ating pong naunawaan kung bakit namatay si Jesucristo doon sa krus, at nung inihagis ng Diyos yung puno sa ating buhay, yung ating pong buhay ay tumamis. Since we got salvation, every day we are so thankful. Kung pagkatapos po nating maligtas, araw-araw tayo ay nagpapasalamat. And every day we have a living hope to stay with God forever. At araw-araw meron po tayong buhay na pag-asa na mamuhay para sa Diyos walang hanggan. So the reason why our bitter life becomes a sweet life is because of the cross. Kaya yung rason kung bakit po yung ating mapait na buhay ay tumamis dahil po sa krus. Even after we got salvation, because of the cross, our life becomes sweet. Ganun din po kahit na pagkatapos nating maligtas, dahil po sa krus, yung ating pong buhay ay naging matamis. Even though we got salvation, we still have a sinful nature. Di ba kahit na po tayo ay naligtas na, meron pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. That's why sometimes we are disappointed to ourselves. Kaya nga paminsan tayo po ay dismayado sa ating mga sarili. I decide not to commit sin, but we commit sin again. Ay, nagpasya na ako na wag nang gumawa ng kasalanan eh. Pero nakagawa na naman tayo ng kasalanan. From next Sunday, I'll never be late. Sa susunod na linggo, hindi na ako malilate. But I'm late again. Pero late na naman ako. Why I'm late? Ay sabihin, bakit na naman ako late? Why I
didn't sleep earlier last night. Bakit kasi hindi ako natulog ng maaga kagabi? Every day, I'm gonna read the Bible. Kaya araw-araw, magbabasa na ako ng Biblia. But in the night, I didn't read the Bible. Pero sa gabi, hindi na naman ako nakapagbasa ng Biblia. For Grand Bible Seminar, I'm gonna invite my friend. Kaya sa Grand Bible Seminar, i-invite ko yung kaibigan ko. When I send the message, I hesitate. Pero nung ako ay magsasend na ng aking mensahe sa kanya, ako ay nag-aalinlangan. When I met friends, nothing. Kaya nung akin na nakatagpo yung aking kaibigan, sabi ko, wala We lang. cannot speak out. Kaya hindi po natin itong masabi ng maayos. Then we are so disappointed at ourselves. At pag ganun, tayo po ay talaga nadidismaya sa ating sarili. But how can our bitter Christian life becomes a sweet? Kaya pag ganun, paano po na yung ating mapait na buhay Kristiyano ay magiging matamis? It's also because of the cross. Kailangan din po natin dito yung cross. Let's look at the Romans chapter 7. Kaya tignan po natin sa Romans, Kapitulo 7. Romans chapter 7, verse 24. Sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, versikulo 24. Even Apostle Paul was disappointed at himself. Kahit na po si Apostol Pablo, siya din po ay dismayado sa kanyang sarili. He realized he also have a sinful nature and he sometimes commits sin. Kanya din po naunawaan na mayroon pa siyang likas ng pagkamakasalanan at nakakagawa pa rin ng kasalanan. So verse 24, he wants to live for God more, but sometimes he is disappointed. Kaya sa versikulo 24, talagang ninanais niya na mabuhay para sa Diyos, pero siya ay nadidismaya. So, oh wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Kaya sinabi niya, kahabag-habag na tao ako, sinong magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? How can I stop my sin? How can I live for God more? Kaya paano ko maihinto yung kasalanan ko? Paano ako mabubuhay para sa Diyos ng higit pa? We can do it because of the cross again. Kaya kaya po natin itong gawin dahil sa krus. The verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. Kaya sa versikulo 25, ngunit salamat sa Diyos so sa pamagitan po ng Diyos. Through this tree, through the cross, we get the strength again and we can overcome our sinful nature. Kaya sa pamagitan po ng puno na ito, sa pamagitan ng krus na ito, tayo po ay magkakaroon muli ng lakas at mabubuhay muli para sa Diyos. When we evangelize our people, sometimes we are so disappointed. Kaya kapag po tayo ay nag-evangelize ng ating mga tao, palagi tayo nadidismaya. It looks bitter life. Kaya mukha ba na ito ay mapait na buhay? But let's look at the Hebrew chapter 12. Pero tignan po natin sa Hebreo, Kapitulo 12. Hebrew chapter 12, verse 3. Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 3. Hebrew chapter 12, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Sometimes we are tired, sometimes we are discouraged. Kaya paminsan tayo po ay napapagod, paminsan tayo po ay nanlulumo. But the Bible says, that time, look at our Lord Jesus Christ. Look at the cross. Pero sinasabi po ng Diyos, sa oras na yun, tumingin ka sa ating Panginoong Jesucristo, tumingin ka doon sa krus. Jesus was never disappointed. Kaya si Jesucristo, hindi po siya kailanman nadismaya. Even though nobody listened to Jesus, Jesus preached the gospel to the end. Kaya kahit na wala pong nakikinig kay Jesucristo, ipinangaral pa rin ni Jesucristo yung ebanghelyo hanggang sa huli. Even if all disciples ran away from Jesus, Jesus resurrected and visited them again. Kaya kahit na po yung mga disipulo ay tumakbo papalayo kay Jesus, na nabuhay muli si Jesus at bumisita muli para sa kanila. When we look at that cross, we get the strength again. Kaya kung titingin lamang po tayo doon sa krus, tayo ay magpapanibagong lakas. Then when the Moses threw the tree to the bitter water, it becomes a sweet. Nang si Moises po, inihagis niya ito pong punong kahoy doon sa tubig, ito po ay naging matamis. So because of Jesus Christ, our bitter life becomes a sweet. Kaya dahil po kay Jesucristo, yung mapait nating buhay ay naging matamis. And after we get salvation, what is something sweet in our taste?
At ganoon din, pagkatapos po nating maligtas, ano po ba yung bagay na matamis sa ating pong panlasa? Before getting salvation, when we commit a sin, it was sweet. Kaya bago po tayo maligtas, di ba, pag po tayo gumagawa ng kasalanan, ito ay matamis. But after we get salvation, the Word of God, fellowship, and prayer is sweet. Pero pagkatapos po nating maligtas, yung salita ng Diyos, yung fellowship at yung pananalangin ay naging matamis. So that's why we want to study the Bible more. Kaya nga sa ganung bagay, ninanais talaga natin na higit pang mag-aral ng Biblia. That's why we don't want to go back home, even though we finish the fellowship. Kaya nga kahit po natapos na yung fellowship, ayaw pa rin po nating umuwi. So when I went to the kitchen, dining hall, some youth group had the fellowship. Kaya nung ako po ay pumunta doon sa kitchen, doon sa dining room, meron pong ibang mga youth group na nagkakaroon ng fellowship. That was very late. At yun po ay sobrang gabi na. So I asked you don't go back home? Tinanong ko po na hindi pa kayo uuwi? Why you are all laughing? Kaya bakit lahat kayo ay nagtatawanan pa? And they said, Pastor, we already say goodbye 7 times. At kanila po sinabi na, Pastor, kami po ay nagpaalam na sa isa't isa ng 7 beses. But after saying goodbye, they start the fellowship again and again. At pagkatapos po nila magpaalam sa isa't isa, sila po ay nagpe-fellowship na naman. After we got salvation, Word of God, fellowship, prayer becomes very sweet to us. Kaya pagkatapos po nating maligtas, ito pong salita ng Diyos, yung fellowship, yung pananalangin, ay naging matamis para po sa Let's atin. look at the 1 Samuel chapter 14. Kaya tignan po natin sa unang Samuel, Kapitulo 14. 1 Samuel chapter 14, verse 27. Unang Samuel, Kapitulo 14, versikulo 27. That time, the Saul didn't allow the Israelite to eat anything. Kaya nung mga oras po na ito, si Haring Saul hindi po niya pinahintulutan yung mga Israelita na kumain ng anuman. They were in the war. Kaya sila po ay nasa digmaan. But Jonathan didn't hear that, so he ate honey. Pero si Jonathan po, hindi niya ito narinig, kaya siya ay kumain ng pulot. Then the verse 27, would you read? Ngunit hindi narinig ni Jonathan nang magbili ng kanyang ama sa taong bayan na may sumpa, kaya't kanyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay at inilubog ito sa pulot at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig at kanyang mga mata ay nagliwanag. His eyes are enlightened, brightened when he ate the honey. Kaya yung kanya pong mata ay nagliwanag pagkatapos niyang kumain ng pulot. God also prepared so much honey in the church. Kaya ganun din po, yung Diyos ay naghanda ng napakaraming pulot dito po sa church. When we listen the Wednesday sermon, Sunday sermon, our eyes are enlightened. Kapag tayo po ay nakikinig ng Wednesday sermon, ng Sunday sermon, yung ating pong mga mata ay lumiliwanag. When we join the fellowship, our eyes are enlightened and we get the strength. Kapag tayo po ay nakikibahagi sa mga fellowship, lumiliwanag yung ating mga mata at nagkakaroon tayo ng kalakasan. The verse 29 and 30, it really touched my heart. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, sinabi ni Jonathan, ginugulo ng aking ama ang lupain. Tignan ninyo kung paano ang aking mga mata ay nagliwanag nang ako'y tumikim ng kaunti sa pulot na ito. Gaano pa kaya kung ang taong bayan ay malayang kumain ngayon mula sa sinamsam sa kanilang mga kaaway na kanilang natagpuan. Sa ngayon, ang pagpatay sa mga Pilisteo ay hindi gaanong malaki. Jonathan ate a little honey. Kaya si Jonathan po ay kumain lamang ng napakaliit na pulot. Then through the little honey, even through the little honey, he got the strength and his eyes are enlightened. Kaya sa pamagitan po ng maliit na pulot, kahit na maliit na pulot lamang ito, yung kanya pong mga paningin ay lumiwanag at siya po ay nagkaroon ng panibagong lakas. What if all Israelites ate honey together? Can you imagine how much they become strong? Kaya paano na lang kaya kung lahat ng mga Israelita ay kumain ng pulot, naisip niyo po ba kung gaano sila magiging malakas? So what if all of us listen the Wednesday sermon together? Kaya paano po kaya kung lahat tayo nakikinig ng Wednesday sermon sama-sama? What if we continue to listen the other Bible study, the Bible Academy, and the question and answer, and every Sunday sermon, and every fellowship? Then, can you imagine how much we become stronger?
Kaya paano po kaya kung lahat tayo ay nakikinig ng iba pang mga Bible seminar, ng iba pang mga pag-aaral ng Diyos, ng mga fellowship, ng mga pag-aaral ng higit pa ng salita ng Diyos, paano kaya tayo magiging higit pang malakas? I really believe those who listened the Wednesday sermon and Sunday sermon, and those who listen only Sunday sermon, their faith will be different. Kaya ako po talaga ay labis na naniniwala na yung mga palaging nakikinig ng Wednesday at Sunday sermon at yung mga paminsan lang nakikinig ng Wednesday at Sunday sermon, yung kanilang pananampalataya ay talagang magkaiba. These brethren enlighten more and they get strength more. Kaya ito pong mga kapatid na ito ay mas nagliliwanag at mas nagkakaroon ng lakas. So the Jonathan was he said, sayang, sayang. Kaya iniisip po ni Jonathan, sinabi niya na, sayang. So the God make our taste change it. God changed our taste. Since we got salvation, word of God, fellowship, and prayer becomes sweet. Kaya nga yung Diyos, binago po niya yung ating panlasa. Pagkatapos po nating maligtas, yung salita ng Diyos, yung fellowship, yung pananalangin ay naging matamis. And let's go back to Exodus chapter 15, Kaya tignan po natin, balik po tayo sa Exodus, Kapitulo 15. verse 26. Exodo, Kapitulo 15, versikulo 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na sinasabi, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoong mong Diyos, at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. When God healed the bitter water to the sweet water, God says, I'm the Lord who heals you. Kaya pagkatapos pong gawing matamis ng Diyos yung mapait na tubig, sinabi po ng Diyos na ako yung Diyos na nagpapagaling sa iyo. It's called the Jehovah Rapha. Kaya ibig sabihin, ang tawag po dito ay Jehovah Rapha. Jehovah is the name of God. Kaya yung Jehovah, ito po yung pangalan ng Diyos. Rapha means healing. Kaya yung Rapha, ibig sabihin nito ay pagpapagaling. So our God is a Jehovah Rapha. It means God heals everything. Kaya ang ating pong Diyos ay Jehovah Rapha, ibig sabihin, pinapagaling ng Diyos yung lahat ng mga bagay. God can heal the bitter water into the sweet water. Yung Diyos po, kaya po niyang gawing matamis yung mapait na tubig. We were sinners and we couldn't go to heaven. Kaya tayo po yung mga makasalanan at hindi makakapunta sa langit. And who healed this sickness of sins? Kaya sino po yung nagpagaling mula sa kasalanan mula sa karamdaman na kasalanan na ito? Our Lord, Jehovah Rapha. Yung ating Panginoon na Jehovah Rapha. He paid the penalty of all our past, present, the future sin without any condition. Kanya pong binayaran yung lahat po nating mga kasalanan ng past, present at future nang walang anumang kondisyon. That's why He healed all the sinners. Kaya nga kanya pong pinagaling yung lahat ng mga makasalanan. Even after we get salvation, sometimes we are sorrowful and painful in our life. Kaya ganoon din pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay lubhang nalulungkot at palaging nanlulumo. God is the one who heals bitter water into sweet, and He's the one who can turn our sorrow into joy. Kaya yung Diyos, ito po yung Diyos na nagpapagaling at yung Diyos na kayang gawing masaya yung buhay natin na malungkot. God can turn our disappointment into the thanksgiving. Kaya yung ating buhay na dismayado, kaya po niya itong gawin na maging mapagpasalamat. So we have to trust Jehovah Rapha. Kaya kailangan po nating magtiwala dito po sa Jehovah Rapha. And also, we have to believe, after Mara, God already prepared Elim. Kaya ganoon din po na kailangan nating maniwala na pagkatapos ng Mara, inihanda din po ng Diyos ito pong Elim. Verse 27, this verse is important. Exodus chapter 15 verse 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y dumating sa Elim kung saan mayroong 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma at sila'y humimpil doon sa tabi ng tubig. The meaning of Mara is bitter water. Kaya ibig sabihin po ng Mara ay mapait na tubig. And meaning of Elim means palm trees or big trees. At yung ibig sabihin naman po ng Elim ay malalaking puno ng palma. So, Mara
It's not final destination. Kaya yung Mara po, hindi po ito yung huling destinasyon natin. God wants to guide the Israelite to the Elim. That's why the Mara is just a part of their journey. Kaya gusto pong gabayan ng Diyos yung mga Israelita papunta sa Elim, kaya yung Mara, parte lamang po ito ng kanilang paglalakbay. But Israel people, when they stayed in Mara, they only look at the Mara. That's why they complain. Pero yung mga Israelita, nung nananatili sila doon sa lugar ng Mara, nakikita lang nila yung Mara, kaya sila ay nagrereklamo. From Mara to Elim, only 10 or 11 kilometers. Kaya mula po doon sa Mara, papunta sa Elim, gumugugo lamang po ito ng 10 to 11 kilometers. So when we work, maybe 2 or 3 hours. Kaya kung tayo po ay maglalakad, siguro kakain po ito ng 2 o 3 oras. If the brother Azrin runs, maybe 1 hour. Pero siguro kung tatakbuhin po ito ni Brother Azrin, baka 1 hour lamang. But they didn't know God already prepared Elim. Pero hindi po nila alam na naghanda na po yung Diyos ng Elim. That's why they already complained. Kaya nga sila po ay nagrereklamo. Saul, God says, you have to wait 1 week. Kaya si Saul, sabi po ng Diyos kay Saul, kailangan mo maghintay ng 1 linggo. He wait until 7 days. Kaya naghintay naman po siya hanggang dun sa ikapitong araw. But not to the end of 7 days. Pero hindi hanggang sa matapos yung ikapitong araw. That's why he committed big sins before God. Kaya nga siya po ay nakagawa ng napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. He didn't wait Recording in even progress. some hours. Hindi na siya nakapaghintay kahit na ilang oras pa. That's why he failed in his faith. Kaya nga po siya ay nabigo sa kanyang pananampalataya. When the Moses went to the mountain Sinai, Israelite didn't wait for 40 days. Kaya po nung si Moises ay pumunta sa bundok ng Sinai, yung mga Israelita hindi nakapagantay ng 40 days. That's why they make the golden calf, the golden cow. They worship the idols. Kaya nga po sila ay gumawa na ng gintong baka at sinamba po nila ito pong mga Diyos-Diyosan. But just imagine how God look at Israel people from the heaven. Kaya isipin niyo po ito, paano kaya tinitignan ng Diyos yung mga Israelita mula dun sa langit? When God look at Israel people from the heaven, God can see the Mara and Elim. And that is very near. Kaya kung titignan po ng Diyos yung mga Israelita mula dun sa langit, nakikita ng Diyos yung Mara at yung Elim, at sa paningin niya ay napakalapit lang nito. But when Israel people drank the bitter water in Mara, they already complain. Pero nung makainom lang ng mapait na tubig yung mga Israelita doon sa lugar ng Mara, nagreklamo na sila. Maybe God says, look at Elim, I already prepared Elim. Kaya marahil siguro sinabi ng Diyos, tignan nyo yung Elim, naghanda na ako ng Elim. But they couldn't see the Elim. Pero hindi po nila makita yung Elim. Sometimes, we don't see the Elim behind the Mara. Kaya paminsan, hindi po natin makita yung Elim sa likod ng Mara. God prepared something better for our Christian life. Kaya yung Diyos po ay naghanda na ng magandang bagay para po sa ating buhay. But sometimes we only focus on the Mara. That's why we are discouraged and we feel like our life is ended. Pero paminsan, palagi lamang tayo nakatingin doon sa Mara, kaya tayo po ay sobrang nanlulumo at naisip natin na wala na tayong pag-asa. Because we don't see the Elim behind Mara. Dahil hindi po natin nakikita yung Elim sa likod ng Mara. The Lord really wants us to see the Elim through the eyes of the faith. Kaya yung Panginoon, ninanais po niya na makita natin yung Elim sa paningin sa pamagitan ng pananampalataya. In China, there is one old man. Kaya po doon sa China, meron pong isang matandang lalaki. He has a many horse. Kaya siya po ay maraming barya. Then one day, horse ran away. Sorry po, marami pong kabayo. Horse. Not horse? What was it? Coin. Queen? the one horse ran away. Kaya yung isa po niyang kabayo ay tumakbo. So the people say, you are cursed. At sinabi po ng mga tao sa kanya na, ikaw ay sinumpa. That is great loss. Yun ay malaking kawalan sa iyo. And he says, let's just see.
Pero sinabi lamang niya na tignan natin. Then one day, this horse came back with many other horses. At isang araw, yung kanya pong kabayo ay bumalik kasama ng iba pang napakaraming kabayo. So other people say, "Oh, you get blessing." Kaya sinabi po ng mga tao sa kanya, oh, pinagpala ka. But he says, "Let's just see." Pero sinabi niya ulit na, tignan natin. Then one day, his son ride the one horse and fell down, and his leg was broken. At isang araw, yung kanya naman pong anak ay sumakay doon sa kabayo at siya po ay nalaglag at nabali yung kanyang paa. And other people say, "That is great loss." At sinabi ng mga tao na, ay malaking kawalan na naman yan. Then he said, "Let's just see." At sinabi niya po ulit na, tignan natin. Tingnan natin. Then the war start. At pagkatapos noon, merong digmaan na nagsimula. So king called all the men to join the war. Kaya sinabi po ng hari na lahat ng mga lalaki ay kailangang sumali doon sa digmaan. But luckily, his son, his leg was broken, so he didn't join the war. Pero nang swertihan, yung kanya pong anak na lalaki ay nabali yung paa, kaya hindi po siya makakapunta doon sa digmaan. So sometimes we judge the situation too quickly. Kaya paminsan na hinuhusgahan agad natin yung sitwasyon ng napakabilis. This is curse. Ay, ito, sumpa ito. This is great sorrow. Ay, ito, lubhang napakalungkot nito. This is great loss. Ito, napakalaking kawalan nito. But we have to say, let's just see. Pero kailangan po natin sabihin na, tignan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. When we see, we will see God already prepared Elim. Kaya kapag po ito ay ating nakita, makikita po natin na inihanda na po ng Diyos yung Elim. In the Elim, there are many trees and sweet water. Kaya doon po sa Elim, napakarami pong mga puno at mga matatamis. So why do people complain before God? Kaya bakit po yung mga tao ay nagrereklamo sa harapan ng Diyos? Because they only see the Mara, not the Elim. Dahil po palagi lamang nila tinitignan yung Mara at hindi yung Elim. Why are people discouraged and disappointed? Bakit yung mga tao palaging nanlulumo at nadidismaya? Because they only look at the Mara, not the Elim. Dahil palagi lamang nila tinitignan yung Mara at hindi yung Elim. Why we are not satisfied? Bakit hindi po tayo makontento? Because we just not thankful about what we already received. Dahil hindi po tayo nagiging mapagpasalamat sa mga bagay na meron na tayo. Look at the Israel people. Kaya tignan niyo po yung mga Israelita. Even though they died in the wilderness, they should be thankful. Kahit na po sila ay mamatay doon sa ilang, dapat pa rin sila maging mapagpasalamat. Because anyway, they were as a slave, they were supposed to die. Dahil ganun pa man, dahil bilang mga alipin, dapat silang mamatay. And anyway, they were supposed to die in the Passover day. At kasi dahil ganun din, dapat din naman silang mamatay doon sa araw ng Pasko. But God saved them and guide them and protect them even in the wilderness. Pero iniligtas po sila ng Diyos at ginabayan sila, pinrotektahan sila ng Diyos kahit na doon sa ilang. But they didn't look at what they received from God. Pero hindi po nila tinitignan na kung ano na yung natanggap nila mula sa Diyos. They only complain what they don't have now. Tinitignan lang nila at nagrereklamo lamang sila palagi kung ano yung wala sila ngayon. So they complained, we don't have a water, we don't have a meat, we don't have a garlic, Ngayong araw po na to, ang bibigas ko ay ating cucumber, women's group. melon. Kaya palagi po sila Banana. nagreklamo na wala kaming tubig, wala kaming mga pagkain at kung anuman. Let's look at the first Hukuman ng Timothy Diyos sila chapter sa 6. pamagitan. Kaya tignan po natin sa unang Timoteo, Kapitulo 6. 1 Timothy chapter 6, verse 8. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 8. 1 Timothy chapter 6, verse 8. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kung tayo ay may pagkain at damit, masayahan na tayo sa mga ito. Is there anyone who is naked? Kaya meron po ba dito na nakahubad? Everyone has a cloth. Kaya lahat naman po tayo ay may damit. And we have a food. At ganoon din, meron po tayong pagkain. Then we must be satisfied. Kaya We must be content before God.
Kaya dapat tayo po ay maging mapagpasalamat, dapat po tayong makontento sa mga bagay na ito. Lord, thank you for saving me. Kaya Panginoon, maraming salamat sa pagligtas sa akin. Thank you for giving me another day to live for you. Maraming salamat po sa pagbigay sa akin ng panibagong araw para mabuhay para sa iyo. Please look at what we receive from God first. Pakiusap, tignan po muna natin kung ano yung natanggap na natin mula sa Diyos. Sometimes we don't look at the 9 things which we already received from God. We only focus on the one thing we don't have. Paminsan po kasi tinitignan hindi natin tinitignan yung siyam na bagay na meron na tayo at tinitignan lang natin yung isang bagay na wala tayo. That's why we always feel unhappy. Kaya nga palagi po nating nararamdaman na hindi tayo masaya. So when the summary tree comes, all the leaders discuss how to prepare the budget to invite the people. Kaya nga po kapag paparating na yung summer retreat, yung lahat po ng mga leaders ay nag-uusap para po sa paghahanda kung magkano yung budget. In my heart, what if our church has enough budget? Kaya po sa aking puso, iniisip ko na paano kaya kung sa aming church meron kaming sapat na budget. But I immediately changed the mind. At kaya nang sa ganun, agad kong binabago yung isipan ko. But anyway, we are so thankful because we worry about the budget. It means we have so many invitees and the brethren. Pero gayon pa man kahit na kami nag-aalala sa budget, ibig sabihin meron po kaming napakaraming mga invitees. So I used to say this is a happy concern. Kaya palagi ko pong sinasabi na ito ay happy concern. This is concern but we are happy. Ito po ay isang concern pero tayo ay masaya. Tama po ba? One student was so poor. Kaya meron pong isang estudyante na sobrang hirap. That's why the teacher gave him the lunch box. Kaya yung kanya pong guro, binigyan po siya ng isang lunchbox. He put the bread and the fruits. Siya po ay naglagay doon ng tinapay at ng mga prutas. But when this student opened the lunch box, he said, "Why you don't give me the milk?" Pero nung binuksan po ng estudyante, ito pong lunchbox na ito, sinabi niya na, bakit hindi mo ako binigyan ng Here gatas? is bread, but no milk. Merong tinapay pero walang gatas. Can you imagine? Kaya naisip He niyo po ba will ito? receive the lunch box again? Naisip niyo po ba na makakatanggap ulit siya ng lunchbox? Do you think? Ano po sa tingin niyo? I think no more lunch box again. Kaya sa tingin ko po, hindi na siya makakatanggap ulit ng lunchbox. Okay, you are not thankful, Yeah. so no more. Kaya hindi ka mapagpasalamat, kaya hindi na. God already give us so much blessing, even though we don't have the additional blessing. Kaya yung Panginoon, binigyan niya tayo ng napakaraming mga pagpapala kahit na wala tayo ng iba pang mga pagpapala. But if we are not thankful about the given blessing, there is no reason for God to give us additional blessing. Kahit na hindi po tayo mapagpasalamat doon sa ibinigay na pagpapala ng Diyos, wala na pong rason para sa Diyos na bigyan pa tayo ng isa pang pagpapala. Let's look at the Colossians chapter 3. Kaya tignan po natin sa Colosas, Kapitulo 3. Colossians chapter 3, verse 15. Sa Colosas, Kapitulo 3, Verse 15. versikulo 15. So when we remind this, our heart can be peaceful. Kaya kung atin po itong maaalala, yung ating puso ay magiging mapayapa. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Yes. All of us, even in the church, there are so many things we can be thankful. Kaya lahat po tayo, kahit nasa loob ng church, marami pong mga bagay na dapat po nating ipagpasalamat. Each one of us has a weakness. Kaya lahat po tayo ay merong mga kahinaan. But when we look at the only weakness, we always complain. Pero kung titignan lamang natin yung ating mga kahinaan, palagi tayong magrereklamo. We always judge other brethren. Kaya palagi po nating hinuhukuman yung ibang mga kapatid. But when we look at the something good inside each one of us,
we can learn so many things from everyone. Pero kung titignan lamang po natin yung mga mabubuting bagay sa bawat isa sa atin, marami po tayong matututunan sa bawat isa. The brother always smart. Kaya yung brother na yun palaging matalino. The brother always attend the church. Ay yung brother na ito palagi pong uma-attend sa church. Why? Huh? Smile, smile. Lagi pong ngumingiti. Oh, what did you say? Patali, what's that? Huh? Twice? Wise? Oh, the smile, smile. The sister, even though she always late on Wednesday, anyway, she attend. So yung sister na to, kahit na palagi siyang late sa Wednesday, pero palagi pa rin siyang umaattend. So there are so many things we can learn from each other. Kaya napakarami pong mga bagay na pwede nating matutunan sa bawat isa. So don't look at what we don't receive from God. Please, thankful about what we already received. Kaya wag po nating tignan yung mga bagay na hindi po natin natatanggap mula sa Diyos. Pakiusap, tignan po natin yung mga bagay na natatanggap po natin mula sa Diyos. Let's look at the Galatians. Kaya tignan po natin sa Galatia. Galatians chapter 5, verse 15. Galatia, Kapitulo 5, versikulo 15. Galatians chapter 5, verse 15. Galatia, Kapitulo 5, versikulo 15 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. If you bite and devour one another, this is the strategy, this is what the Satan wants. Kaya kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan, ito po yung estratehiya o gusto ni Satanas. What's this? Kaya ano po ito? Snake. Ay, ahas po. Us. The head of snake and tail, they fought. Kaya yung ulo po nung ahas at yung buntot ay nag-away. The tail says, I always push you. Kaya sinasabi po ng buntot na palagi na lang kitang tinutulak. The head said, that's why without my guidance, you cannot go. At sinasabi naman po ng ulo na kung wala yung aking gabay, hindi ka makakapunta. So the tail get angry and tail hit the face. At kaya yung buntot ay nagalit, kaya po kanya pong sinampal yung ulo. Then the head also get angry and bite Kaya yung ulo ay the tail. nagalit din po at kanya pong kinagat yung kanyang buntot. So it's like this. Kaya parang ganito po. It's like. So he bite and bite, eat and eat, then he dies. Kaya kinagat po niya at kinain po niya ng kinain at sa kahulihan siya ay namatay. Bible says the church is the body of Jesus Christ. Kaya sinasabi po ng Biblia na ito pong church ay katawan ni Hesukristo. So if we bite and eat, hurt others, eventually we die. Kaya kung tayo po ay magkakagatan at kakainin at sasaktan ng isa't isa, di kalaunan tayo ay mamamatay. If you can see somebody's weakness, pray for that. Kung nakikita niyo po yung kahinaan ng iba, manalangin ka para sa kanya. Don't hurt that and don't judge that. Wag mo silang saktan o wag mo silang hukuman. Because still there are so many things we can be thankful. Dahil po marami pa ring mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. So if we are not thankful about given blessing, there is no reason to give us more blessing. Dahil kung hindi po tayo mapagpasalamat doon sa pagpapala na meron na tayo, wala na pong iba pang dahilan para bigyan pa tayo ng higit pang pagpapala. So God really wants us to see there is Elim after Mara. Kaya yung Diyos po, ninanais niya talaga sa atin na makita po natin yung Elim sa halip na yung Mara. Our spiritual eyes should be widened. Yung ating pong spiritual na paningin ay dapat na maging malawak. We can see the far away through the faith. Kaya kaya po nating makakita ng mas malayo pa sa pamamagitan ng pananampalataya. Let's look at the last verse, Romans chapter 8. Kaya tignan po natin sa huling bersikulo sa Romans, Kapitulo 8. Romans chapter 8, verse 28.
Romans Kapitulo 8, versikulo 28. Romans chapter 8, verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. We know that all things work together for good. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. This is the faith of eyes. Kaya ito The po, eyes of faith. kaya ito po yung tinatawag na eyes of faith. No matter what happened, we believe God will use these all things together to achieve His will. Kaya ano man yung mangyari, kaya nating maniwala na lahat ng mga bagay na nangyari na ito ay ginagamit ng Diyos para may sa katuparan yung Kanyang kalooban. Even though we are in Mara, we believe God will guide us to Elim. Kaya kahit na nandun po tayo sa Mara, naniniwala tayo, nagagabayan tayo ng Diyos patungo sa Elim. Even though we stayed in Elim, we believe eventually God will guide us to land of Canaan. Kahit na nananatili po tayo doon sa Elim, naniniwala tayo na di kalaunan, gagabayan tayo ng Diyos patungo sa Kanaan. So today we study about the Red Crossing and the Mara and Elim. Kaya ngayon po, pinag-aaralan natin itong pagtawid sa dagat na pula, yung Mara at yung Elim. Since we got salvation, we cannot go back to our former life. Kaya pagkatapos po nating maligtas, hindi na dapat tayo bumalik doon sa dati nating buhay. We have to move forward and follow Jesus until we go to heaven. Kailangan po nating umusad at sumunod kay Jesucristo at pumunta sa langit. And when we stayed in Mara, will you complain or will you pray? At kung tayo ay nananatili doon sa Mara, magrereklamo ka ba o mananalangin? God already prepared the tree, the cross for our bitter life. Kaya yung Diyos, naghanda na po siya ng puno, ng cross, para po sa ating mapait na buhay. Because of the cross, our bitter life becomes a sweet. Dahil po sa cross, yung ating mapait na buhay ay naging matamis. And God healed our heart, our hurt, and our spiritual problem also. At yung Diyos, pinagaling po niya yung ating mga sakit at yung ating problema spiritual. And we must be able to see God prepared the Elim after Mara. At meron na po tayong kakayahan na makita na naghanda yung Diyos ng Elim kahit sa likod ng Mara. Mara is not our final destination. Kaya yung Mara, hindi po ito yung huling destinasyon natin. Even though our people reject us, we believe one day they get salvation. Kahit na yung mga tao patuloy na tinatanggihan tayo, naniniwala tayo na isang araw sila ay maliligtas. Even though we commit a sin and we are not perfect, we believe God will change us and train us, and one day we can glorify God more. Kahit na patuloy tayong gumagawa ng kasalanan at nadidismaya sa ating sarili, tayo labis na naniniwala, tayo ay higit pang sasanayan ng Diyos upang nasa ganun sa mga susunod ay higit tayong magamit ng higit pa ng Diyos. Tama po ba? Let's pray together.